Sumabog sa galit si Risa Hontiveros, mga kabibig. Talagang hindi niya matanggap na kanselado na naman ang schedule ng impeachment case ni VP Sara. Talagang sumabog na sa galit, na high blood na, pati nga itong si Franz Castro, pinitik niya si Senador Amy Marcos. Nung sinabi ni Senator Amy Marcos na dead ball na yung impeachment ni VP Sara, knowing si Franz Castro, di ba siya yung tumayo at pumalakpak? Di ba sila yung nagsumiti ng impeachment complaint laban kay VP Sara? At nung nagtagumpay sila na na-impeach si VP Sara sa Kongreso, talagang pumalakpak itong Makabayan Black. Ngayon, hindi nila makokontrol ang Senado. Hindi nila makokontrol si Chis Escudero. Magkaiba si Chis Escudero at saka si Martin Romualdez. Sa inyo kabibig, sino ang may paninindigan? Yung talagang may sinusunod sa batas? Si Chis Escudero or si Martin Romualdez? Or pareha lang silang dalawa? Si Chis, inaantala ang impeachment case ni VP Sara kasi marami siyang tinitingnan, marami siyang fina-follow na mga rules and regulations sa Constitution, habang itong si Martin Romualdez ratsyadahan before matapos ang 19th Congress. Napatalsik nila si VP Sara, na-impeach nila si VP Sara. Ngayon naman, sa Senado, parang malugi-lugi sila. Oo, itong si pati nga si Pimentel nag-react na din, 'di ba? So, unahin natin si Senador Risa Hontiveros. Nababahala si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Hontiveros, sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let's all hope this is not the last delay. Parang wala yatang pakialam ang Pilipino sa impeachment ni VP Sara. Mas may pakialam ang mga Pilipino sa kung anong kakainin nila. 'Di ba? Matatandaan na iniurong ni Senate President Chis Escudero sa Hunyo 11 na nakatakda sana ngayong Hunyo 2 ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni VP Duterte. Mag-Senate President ka muna, Risa Hontiveros, para mapaspasan mo. Masyadong pahalata ka. Pahalata si Risa no na uyon siya or gusto niya ma-impeach si VP Sara. Di ba? Kung konti lang kayo gustong ma-impeach si VP Sara, te. So, maghintay ka. Baka shocking revelation ka lang dyan. At, kaya nga, nag-video agad siya. Nagpasaklolo sa mga kakamping na mga friendship niya na, this is not good. Ito na. Bahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Well, hindi naman kami nababahala. Hindi kami nababahala. Mas na-enjoy namin na naaantala itong impeachment trial hanggang matapos ang 19th Congress. Well, sinabi nga ni Senator Amy Marcos na talagang wala na yan. Marami pang mga senador nagsabi, yung mga bagong senador at yung ilang mga nakaupong senador na talagang wala na. Sabi ni Senator Amy Marcos, Risa Hontiveros, makinig ka. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin nyo na. Talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Ano na, Risa? Hindi mo madadala ang mga tao sa magdadrama, magbabavideo, tapos hingi ng saklolo sa mga camping, paawa effect. Parang lumang tugtugi na yan. Let's continue. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Sobra-sobra daw. Hindi namin hinihintay ito. Oo. Mas hinihintay namin kailang bababa ang presyo ng bigas. Yung 20 pesos ng bigas ang hinihintay ng mga tao. Yung mga pangako ni BBM ng Bagong Pilipinas, yun ang hinihintay namin, Risa Hontiveros.
Huwag kang masyadong pa-epal, huwag kang masyadong pa-feeling may alam ka sa kung ano ang gusto ng sambayang Pilipino. Nako, Let sobra-sobra. us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, Mhm. including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any Mhm. longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed. Ay nako, oy yung forthwith na naman. Eh di ba in-explain na yan na maraming magagaling na lawyer, pati nga si Chis Escudero, in-explain na yan Risa Hontiveros. Huwag mo nang gamitin yung forthwith kasi hindi talaga yan. Epic kay Chis Escudero. Chinese president ka muna, day. With an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. Hoy naku, day, ba't ngayon ka lang nag-nyaw-nyaw? Ba't ngayon ka lang nagsalita? Sana ang panahon yung eleksyon. Pero bakit ngayon? Kasi may mga ka-friendship ka na, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Pero hindi mo alam si Bam Aquino, baka mag-no yan sa impeachment ni BP Sara. Okay. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Di ba dahil nakapagpatahi ka na ng robe mo? So, simbolo na yon na malapit na. Hintay-hintay ka lang. So, excited ka na ba na hindi ma-impeach si BP Sara? Or excited ka na tatakbo kang president sa 2028? Oy, aminin. Maraming gustong kakamping na tatakbo ka sa 2028. Oy, excited ka no na ma-impeach si BP Sara para wala ka ng kalaban sa 2028. 'Di ba? So gusto mo nang i-impeach si BP Sara para ikaw na ang magrena-renahan. Nako, day, alam na namin yung estratehiya mo, day. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Maganda naman yung transparency. Sabi nga ni VP Sara, excited na rin siya. Pero paano yan kung ang mga senador ay ayaw na magkaroon siya ng impeachment trial? What if si Risa lang ang gusto magkaroon ng impeachment trial? The rest of the senators don't like to have impeachment trial kasi mas marami pang mas importanteng titingnan. Eh paano yan, day? Ay ikaw na lang mag-impeachment dyan. Eh baka ikaw ma-impeach. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. So yun si Risa Hontiveros. Yun ang kayang drama. 'Di ba? Ikaw lang ang nag-aantay. Ang feeling mo, sabi ng isang netizen. At si Madam, papansin, huwag ka nang mababahala, te. Baka kunin kayo. Ikaw lang naghihintay, hindi kami kasama dyan, Madam. Hindi kami naiinip, ikaw lang naman ang atat na atat. Kasi gagamitin nila ang impeachment trial ni Pisara para magpapagaling or para magpapabango sa mga tao. Gagamitin itong impeachment. Uy, opo mga kabibig. Maraming posibleng gagamitin lang ang impeachment para babango ang pangalan nila. Kukuha sila ng atensyon sa mga tao na kailangan talaga nilang maipakita na masama si BP Sara, na magnanakaw si BP Sara, para yung mga madlang people, ng masang Pilipino, makikita na ang galing ni Risa. Dapat siya maging presidente. Ang galing niya magsalita. Alam niya ang kanyang mga sinasabi. Yun one of the factor. Yung Senate, yung impeachment. Yan ang gagawin nilang stage para magpagalingan sila, para mambubudol naman mga botante. Kasi malapit na ang 2028. Di ba mga kabibig? Kagaya na nagawa sa Quadcom,
Sabi nila, ginagamit daw, di umano, ang stage ng Quadcom para magpapabango ang ilang mga kongresista, ang ilang politiko. Pero tinan yung nangyari. Maraming mga kongresista na hindi nahalal ulit at maraming mga taong ang galit sa kanila. Di ba mga kabibig? So yun kabibig. And speaking of Franz Castro kabibig, na nagagalit siya sa statement ni Senator Amy Marcos, bahala ka Franz Castro, sabi ni Franz Castro, ang pagsasabing talo na ang impeachment ay malinaw na pamamaraan ng pagpapalaganap ng kawalang pananagutan. Hindi dapat hinayaan ang ganitong mindset sa pamahalaan. Nasa kongreso ka, iba yung mindset ninyo, sa kongreso, iba na yung mindset ng mga senador. Magkaiba kayo. So wag mong pitikin si Senator Amy Marcos kasi wala ka sa kumiling-klingkingan ni Senator Amy Marcos, Franz Castro. Oo. Sana naintindihan mo ang point ni Senator Amy Marcos. Kasi kung hindi mo naintindihan, wag ka na lang mag-react. Palagi nyo lang sinasabi na pamamaraan ng transparency. Tanungin nyo ang opisina nyo, transparent ba kayo sa tao? Transparent ba ang ACT Teacher Party List sa mga guro? Yun lang. Kung hindi nyo masagot na transparent kayo, huwag kayong magbato ng isang bato na babalik sa inyo at pupukol sa inyo. Kasi nakakahiya. 'Di ba? Mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig, ang kadramahan ni Risa Hontiveros. Sumali pa itong si Franz Castro na ewan ko, parang I don't know kung ang tao may excited ba sa impeachment para yatang sabi ng iba, ano naman tong bagong teleserye na hindi pa natatapos. Tapusin nyo na yan. Di ba kabibig? So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Opo mga kabibig. Ewan ko kay Franz Castro. Ang comment ito, iyak na si Castro. Ikaw, Castro, no mura jud kag just now. Pila raman pod palagot sa kontra. Ay, bitter lang si Lalay Castro. Kaya talaga. Ay, hindi matanggap ni Franz Castro. Ay nako, nagpa-epal na naman, natalo sa eleksyon. Buhay umubos ng pera ng taong bayan. Ikaw na nga hinayaan nila kahit convicted ka na. Hala. Sobrang takot si Castro dahil sa kulungan ang bagsak niya kapag si Sara na ang presidente. Oy! Huwag kang paepal, Castro. Wala ka sa posisyon. Di ba sabi ko sa inyo, yung mga paepalan mo, Castro, nasa sa House of Congress lang. Hanggang dyan lang. Bigyan mo naman ng karapatan si Senator Amy Marcos na magsalita. Oo. Di ba? Pipitikin mo. So it means you don't want Amy Marcos to say what she wanted to speak about the impeachment. Nako, kaya talaga. Hindi kayo na. Kayo na lang ang pwedeng pakinggan ng tao. Yung mga ayaw ng impeachment, hindi dapat pakikinggan. Hindi dapat magsalita. Kasi kayo lang talaga dapat pakinggan kasi gusto nyo nang ima-impeach si BP Sara. Di ba napaka-unfair ninyo kung ganun ang mentalidad nyo? Di ba? So, hayaan mo magsalita si Senator Amy Marcos. Kasi kayo nga, hinahayaan namin magsalita tungkol sa kay VP Sara, ganito, ganyan, magnanakaw, 125 million confidential funds. Kayo nga, may mga confidential funds dyan, hindi pa nakikita. Lahat nga. Di ba mga kabibig? So, ewan ko, basta pabor kay VP Sara, kukwestiyonin nila. Ibabash nila. Oo. I-lockdown nila. Di ba? Pero kung tungkol naman sa na magandang news para sa kanila, ay nako. Uploaded nila, happy sila. O kagaya nito, si Risa Hontiveros, nagpa-epal-epal na naman. Di ba? Alam niyo ang strategy ng mga kakamping? Sa panahon ng eleksyon, hindi aawayin ang mga Duterte. Para makakalusot sila. 'Di ba? Nung panahon ng election, si Risa Hontiveros pa inaway ba ang mga Duterte? Inaway ba niya si Sara? Hindi. So nakalusot siya. Si Kiko at Bam Aquino, inaway ba ang mga Duterte? Nag-react ba tungkol sa impeachment? Si Bam Aquino, nag-react. Sabi niya, for me, that's not so important. 'Di ba? So patungo kay VP Sara. So, alam na
ng mga politician na ito na malakas si Sara. Ngayon, tapos ng eleksyon, malayo pa ang 2028, pero gagamitin nila ang impeachment trial ni VP Sara para sa kanang drama, para magpabango sa samayang Pilipino, para iboto sila kung tatakbo man sila. Of course, itong si Risa tatakbo ulit to eh. Baka higher position pa. Baka vice president or presidente. O, bubutuhan nyo ba? Ewan ko. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.